Magandang umaga po sa inyo lahat and welcome to Life Giver Binyan Fellowship. Thank you, Jesus. Sige po, tayo po ay manatili nakatayo and we're gonna pray. Salamat po, Panginoon, for this wonderful morning that you have given us. Lord, sobrang excited po kami sa gagawin mo ngayong umagang ito. Lord, we are here for you and only for you, God. Walang ibang agenda, Panginoon, walang ibang gusto, kundi ang presensya mo, ang pagmamahal mo, ang kabutihan mo, ang plano mo sa aming mga buhay. So, Father, I pray right now in the name of Jesus, na papasok kami na hinahanap ka at lalabas kami na ikaw pa rin ang hinahanap. Because we know, oh Lord God, that whatever we need, whatever we want in this life, ikaw lang ang makapagbibigay, Panginoon. So, Father, Jesus, we pray today, oh Lord God, that we seek your face, Lord God, wherever we go or whatever happen, Panginoon, sa aming buhay, ikaw ang hahanapin namin. And continue, Lord God, patuloy na yung presensya mo ay dumaloy, oh Lord God, sa aming kalagitnaan. Kumilos ka, hawakan mo kami, Panginoon. Kausapin mo kami sa magitan ng salita mo. At Lord God, i-bless mo kami sa araw na ito. Salamat, Panginoon. We are so happy na kasama namin, oh Lord God, ang mga ka-churchmate namin, Panginoon, at sabay-sabay kami mag-celebrate ng araw na ito. We love you, we thank you in Jesus' name. And everybody shout, Amen! Puna po tayo, palakpakan natin si Lord. Thank you, Jesus. Wow, amen, amen. Tama ba? Sumagot ba yung katabi mo na good morning ka? Tama ba? Okay lang ba siya? Try mo nga siya, kamusta ka? Ayan, okay ka lang ba? Ayan. Thank you, Lord. So, good morning po sa bawat isa. I'm Coach RD, tama ba? Coach po ng Life Giver Lipa, but then anak po ng Life Giver Binyan. And once again, I'm so blessed na makapag-speak po sa inyo today. Tama ba? This is a wonderful Sunday, although tayo ay nagbabadya ang isang bagyo, tama ba, na nagngangalang Pipito. At totoo lang, tumama siya kahapon sa bandang east ng Pilipinas, tama ba, sa lugar ng Catanduanes at signal number 5 sila doon. And nakikita natin sa mga balita na maaaring tumama siya sa atin ngayong araw na ito. But then, anumang bagyo yan, anumang sitwasyon, ikaw ay pupurihin. De, joke lang. Amen? Tama ba? Maganda pa rin ang Sunday mo. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Tama ba? Lalong gumaganda ang araw dahil katabi mo yan. Amen? Anumang bagyo, magpapatuloy kay Lord, mag-worship kay Lord. Amen? Sabi sa katabi mo, ako yan. Tama ba? And also, tama ba, kitang-kita natin yung design natin today? Grabe. Tama ba? Isang kembot na lang, Pasko na naman. Tama ba? Advance happy holidays sa inyong lahat. Tama ba? And I believe malapit na naman or 1 month or less, tama ba, iiwan na natin ang panahon or ang taon ng 2024. But today, I wanna tell you, there's more. Sabi sa katabi mo, there's more. Tama ba? Alam mo bang hindi patapos si Lord sa'yo? Sabi sa katabi mo yan, hindi patapos si Lord sa'yo. Tama ba? God can do more on what you are experiencing right now. Di pa siya tapos. More on what you are hoping for. More sa mga dinidesire mo. Amen? Sa mga gusto mo. Sa mga pinagpe-pray mo today. Amen? May kaya pang gawin si Lord at hindi pa siya tapos sa iyo. Sabi sa katabi mo, hindi pa tayo tapos. At hindi pa tapos si Lord sa iyo. Tama ba? Matatapos lang yung taon, pero hindi matatapos ang galaw ng Diyos sa ating buhay. Amen? So today, let me share this to you, tama ba? On how to experience the fullness of God in all season. Tama ba? Ma-experience yung pag-ibig niya at talaga ma-experience yung kabutihan niya, yung blessing niya sa ating buhay nang hindi natitigil at hindi nagsasawa. Amen? Are you excited? Tama ba? So today, let me share to you this entitled, What Do You Seek? Tanungin mo yung katabi mo, what do you seek? Sa Tagalog, anong hanap mo? Tama? Sabi mo sa katabi mo, boss, ano ang atin? Okay, anong hanap mo? Tama, and that is our title for today. Okay? Alam mo, na-realize ko, life is about finding. Amen? Life is about paghahanap. Life is about seeking. Imposible ang tao mabuhay na wala siyang hinahanap. As a matter of fact, kaya ka nandito kasi nahanap ka ni Lord at hinahanap mo si Lord. Tama po ba? Amen? Tama ba? Nandito ka because Jesus has found you. You were in the darkness before and God brought you here into His marvelous light.
Amen? Dinala ka niya sa napakagandang lugar na ito kung saan nakita mo may mga ka-churchmate ka na sabay-sabay nagpupuri sa Panginoon. Amen? And life is about that. Life is about seeking ng iba't ibang bagay. Tama ba? Pero ikaw, personally, tatanungin kita, ano bang gusto mo? Sige, tanungin mo ulit yung katabi mo, what do you want? Tama ba? Inom lang akong tubig. Even po sa online, tanungin mo katabi mo, o tanungin mo sa sarili mo, ano nga ba gusto ko? Sagot nung iba, siya. Bala ka dyan. Okay? Tama ba? Okay? Tama ba? Kung tatanungin kita, sasabihin ng ibang tao, ano bang gusto mo? Yung ibang tao sasabihin nila, I just want to be happy. Coach, alam mo, gusto ko lang talaga maging masaya. I want to be happy. I wanna have blessings in life. Ganda. Tama ba? Lalo na, magpapasko na, grabe. Tama ba? Lord, gusto ko ng bagong phone. iPhone 16, 16.1, 1000, na walang katapusan. Amen? Tama ba? iPhone 16 Pro Max, fully paid. Ayan, okay? Tama ba? Gusto ko yan. Tama ba? Kasi, Lord, grabe naman, oh. Serve naman ako sa iyo, eh. O kaya yung iba naman, kung hindi naman material things ang gusto nila, tama ba? I want, Lord, blessing. O kaya, Lord, provision. Tama ba, Lord, bigyan mo kami ng pagpapala, i-bless mo kami sa araw-araw. Pero may mga ibang tao talaga gusto lang nila, I just want peace. Gusto ko ng pahinga, coach. Gusto ko ng kapayapaan sa buhay ko. Gusto ko mag-relax. Sa simpleng buhay lang, chill lang. Chill lang tayo, vibes lang, nature vibes, short travels. Budol yung short travels na yan. Okay? Bago matapos yung taon, ayoko ng problema. Gusto kong maging malaya. Sino dito talaga gusto niya? Sabi, gusto kong maging malaya. Tama ba? Ayaw nyo? Ayan, sa bagay, kinukulong mo naman yung sarili mo sa maling tao eh. Ay, sorry. Okay? Tama ba? Okay? I wanna be free. Tama ba? Gusto kong maging malaya sa lahat ng aspeto sa buhay, lalo na sa pinansyal. Gusto kong makabayad ng utang bago matapos yung taon na to. Mabigyan ko man lang ng regalo yung mga anak ko ngayong Pasko sa season na to. O kaya yung mga inaanak ko na 20 na yung edad nila ngayon at tinataguan ko pa rin sila, dalagat binata na wala pa rin ako nabigay. Amen? Tama ba? Maaari yan ang gusto mo. At ang dami nating gusto. Ang dami mong gusto. Hindi ka makontento sa... Okay? And so on and so forth. Ang tao talaga, naturally, naghahanap. Naturally, may hinahanap, may tinitignan, may gustong maabot. Amen po ba? Tama ba? At sa dami nating hinahanap, ang tanong, ano ba talaga dun yung gusto mo? Ba? O ano ba talaga yung number one na nasa puso mo at center ng heart mo? So yan ang topic natin for today. What do you seek? But then, ano muna natin? Kumbaga, define muna natin what is seek. Okay? PowerPoint please. Seek in Greek means zeteo. Tama ba? Kilala niyo ba si Teo? Tama ba? Kapatid ni ate? Ayun, galing ah. Okay, yan. Shoutout sa iyo, ate Teo. Okay? Tama ba? Okay? Zeteo, which means to seek. Tama ba? Maghanap. Okay, to search, may hinahanap ka, may inire-research ka. To desire, meron kang ninanais, gustong-gusto mo talaga siya. To strive, hinahabol mo siya, inaabot mo siya. Pangarap, goal sa buhay, yan ang ibig sabihin ng seek. Meaning, sa dictionary, nagsasearch ka, nagde-desire ka, nagre-require ka, kailangan ko to para mabuhay, para maging masaya. I need this. And you are demanding on something. Di kailangan ko talaga to. Kapag wala ako nito, hindi ako magiging masaya, hindi ako magiging blessed. Amen po ba? Tama ba? May kausap po ba ako dito? Amen? And that is the meaning of seek. At totoo lang, maaaring iba sa atin, ang salitang seek ay boring. Tama ba? Baka iba sabihin nila, boring naman yan. Coach, seek, alam ko na yan eh. Araw-araw naman ako nagde-devotion, pray, worship. Tsaka narinig ko na yan. Tama ba? But let me tell you something, iba to. Tama ba? Kasi yung seek na gagawin natin ngayon is more than dun sa seek na ginagawa mo sa devotion mo at sa prayer mo. Because hindi mo alam na kapag tuloy-tuloy ka palang nag-seek, meron siyang blessing. Amen. Kapag tuloy-tuloy kang mag-seek, meron siyang pangako, meron siyang sikreto, at sa lahat ng bagay na kailangan ng tao, ay nakukuha niya lang sa pagsisik niya, lalong-lalo na sa Panginoon. Amen? May kalakip siyang pangako, at yan ang kailangan mong isik today. Lumalabas, nakadepende pala sa sinisik mo,
ang pwedeng mangyari sa buhay mo ngayon. Kung ano yung gusto mo, kung ano yung dinidesire mo, kahit na nag-deserve ka kay Lord, tama pa, may disciple ka, sobrang on fire mo kay Lord, pero sa kabila nun, kung iba yung nilalaman ng puso mo at hindi ang Diyos, yan ang condition ng buhay mo ngayon. Tandaan natin, we cannot, tama ba, hindi natin pwedeng paglaruan, tama ba, or hindi natin pwedeng lokohin, rather, ang ating puso. Kasi kung anong laman ng puso mo, lalabas at lalabas siya sa pagkatao mo. Okay? So the moment ang isang tao na kontento na sa present condition niya, hindi na siya nag-seek, hindi na siya nag-desire, pwedeng wala na siyang makuha sa buhay. Tama ba? Same thing sa mga pangarap natin. Kapag wala na tayong pangarap, kapag wala na tayong goal, kapag wala na tayong purpose, definitely pwede natin sabihin, wala nang sense ang buhay. Wala ka nang hinahanap eh. Wala ka nang gusto. Kaya lumalabas, kailangan talaga natin ng seeking sa buhay natin. At may hinahanap ka talaga. Kasi kapag wala ka na rin gusto, wala ka na rin hinahanap, tama ba, titigil na doon yung buhay mo. Kaya maraming tao, stagnant na sila, ganyan na lang sila. Bata pa sila, na-depress sila, sabi nila, pambihira, 24 years old na ako, wala pa ako nararating sa buhay. Ha? Nagsisimula pa lang ang buhay mo. Tama ba? At dahil na-depress siya, okay, dinig niya yung sarili niya, wala ako narating puti may mga kaklase ko, kinumpare niya yung sarili niya sa iba, tumigil na siya. The moment ang tao tumigil mag-seek at maghanap, tapos na ang buhay na doon. Stagnant na siya doon. Amen? Kaya naman, pinupush tayo ng Bible, even ang Bible, and even mga tao sa paligid natin, sa school, na mag-seek tayo, mangarap tayo, tama ba, abutin natin yung mga goal natin. Because seeking, tama ba, especially seeking the Lord, ay may kalakip na pangako. Tignan natin yung text natin today, o kung ano yung sinasabi ng Bible about seeking, na may kalakip na pangako. Are you excited? Amen? Sino dito gusto niya malaman na grabe, may pangako pala yung seeking? Amen? Meron pala siyang, tama ba, lahat pala ng sikreto ng buhay nandun. Lahat pala ng gusto ko, makukuha ko doon. Amen? So samahan niyo po ako sa napaka-short na passage na to, yet very powerful. And truly, God, tama ba, ay talagang kinakausap tayo dito. Let's open our Bible to Psalms chapter 34, verse 10. Tama ba? Sige po, basahin natin yan. 1, 2, 3, go! The young lions lack and suffer hunger, but those shall not lack any good thing. Amen? Ganda. Sabi niya, the young lion lack and suffer hunger. Pero yung mga nagsisik sa Lord ay hindi mawawalan ng mga mabubuti at magagandang bagay. Ano daw yung hindi mawawala sa'yo? Mabubuti at magandang bagay. At mangyayari yan kapag sinik mo ang Lord. Pero ano yung nasa unang praise? Ba't may ganun, coach? Bakit merong young lion? Tama ba? Bakit kinumpare, tama ba, sa leon ng ating buhay? Okay, o yung pagsisik. Anong sabi doon? Ang batang leon daw ay pwede pa daw mawalan at mahirapan at magutom. Pero ang naghahanap sa Diyos ay hindi mauubusan ng mga magagandang bagay. That's the promise. Hindi ka daw mauubusan. At kapag ang tao hindi siya nauubusan, anong tawag sa taong yon? Mayaman. Rich. Tama ba? Kapag nagsisik ka, mayaman ka. Rich ka. At hindi lang ito usapang pera. Hello? Tama ba? Ang kayamanan po, hindi lang usapang pera. Tama ba? But the moment you seek the Lord, hindi ka na nauubusan. At hindi lang simpleng bagay, kundi hindi nauubusan ng magaganda at mabubuting bagay. Amen? And if I will explain to you kung ano ang kayamanan, tama ba? Hindi ko na gagamitin sila Bill Gates, yung C family, may-ari ng SM, o kaya Ayala family, Ayala Lands, Ayala Malls, sa prosperity. Kasi bakit? Although mayaman sila sa pera, baka naman kasi yung situation nila, pwede nagpapahirap sa kanila. Kaya nga, ang ginamit dito ng Bible is young cubs or mga leon. Sige nga, pakita po natin, tama ba? The young lions and cubs. Tama ba? The young lions, cubs, and the mother lion, the lioness. Okay? So, coach, prosperity, kayamanan sa leon? Bakit? Sa batang leon? Yes, tama po kayo na narinig. Pero bakit nga ba ito ang ginamit ng psalmist na example? Bakit nga ba mayaman ang mga leon? Bakit? Dahil ba may wildlife? Na kahit ano ay pwede nilang patayin at kainin ng mga leon? Or because lion are called the king of the jungle? No, hindi lang po yun.
But because kaya sila mayaman, actually hindi yung mother ang mayaman dyan, kundi yung anak, it's because of the mother lion, yung lioness. Tama ba? Sino ba sila? The lioness is the best hunters in the wild. Tama ba? Hindi yung lalaki leon, yung may mane, yung may buhok, tama ba? Hindi yan ang mga magaling mang-hunting. Tama ba? Ang magagaling pumatay ng pinakamalaking elepante at pati giraffe at malalaking beast ay yung mga nanay. Kaya nga, kapag may mga wild animals, tama ba, nakita nila yung mga babaeng leon na yan, nagtatakbuhan na sila. Bakit? Kasi ganun na lang kagaling mag-hunt yan, pumatay yan. At ganun na lang din kagaling mag-provide ang mga nanay na leon. Amen? Kaya sila naghari sa kanilang wildlife. It's not because of tama ba, yung lalaki na leon, but because of this great hunter na mga mother lion. Kapag tumakbo sila lahat, nagtatakbuhan na, tama ba, papatayin nila sino man makita nilang target, magsimula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki, tama ba, kaya nilang patayin para lang mapakain yung anak nila. Kaya lumalabas, ang mayaman is yung anak. Spoiled yung mga cubs, yung mga young lion. Dahil ang kanilang natatanging prosperity ay bunga ng isang mapag-arugang nanay. Hello? Happy Mother's Day po. Hindi, joke lang. Kala ko Mother's Day. Tama ba? Na walang ibang ginawa, kundi pakainin, magsalpak sa lalamunan nila kapag gutom na yung kanilang mga anak. And that's how prosper the life of a young lion is. Tama ba? But this is not a simple, prosperous life. Imagine kada kibot mo, may pagkain ka. At hindi lang to simpleng pagkain sariwang pagkain po ito. Tama ba? Di na kailangan ng ref. Tama ba? And speaking of ref, parang ikaw yan na hindi na nauubusan ng laman yung refrigerator nyo. Tama ba? Kaya ganun din yung nanay na yan. Hindi nauubusan ng pagkain yung mga anak nila. Hindi ito basta-basta. Kasi itong mga, tama ba, itong pinapakain ng mga magulang sa mga anak nila ay hindi simpleng frozen foods at CDO at Pampangas Best lang, pero sariwa talaga na pagkain na sinasalpak na lang sa lalamunan nila. That's prosperity. That's kayamanan. Kaya yan yung ginamit na sample dito ng psalmist. Tama ba? Hindi sila kapareho kasi ng mga hyenas, ng mga vulture, na ang kinakain lang nila ay mga patay na hayop. Natira-tira lang din ng mga lions. Kapag ayaw nilang kainin yon, sa inyo na yan. Tira-tira ng mga hyenas ang kakain, pati mga vulture. Bakit? Kasi we're talking about fresh meat here. Sariwang pagkain. Tama ba? Yan lang naman, araw-araw, ang pinapakain sa mga batang leon. Can you imagine kung gaano ka-bless ang isang batang leon? Bakit ganon, coach? Pwede naman gumamit na iba example. Bakit yun ang in-example sa first sentence? Kasi gumamit ang writer dito ng isang extreme na word, tama ba, na hindi nangyayari o imposibleng mangyari. In order ma-inject at ma-stress out yung word na yon, gumamit siya, tama ba, ng buhay ng mga leon. At tama ba, lumalabas na yung writer nito ay talagang sanay sa wilderness, tama ba, at pinakamagaling na psalmist na nakatira sa wilderness, syempre walang iba kundi si Haring David. Tama ba? At parang ganito yung statement niya. Ang C family, ang Ayala family, tama ba? O kung sino man pinakamayaman mong family na kilala, pwedeng magutom. Pero ang mga young lion, hindi sila magugutom. Ganun ini-stretch out dito. Tama ba? Ni David o nung psalmist na imposible talaga magutom sila. Kaya ginamit doon yung verse na yun. Amen po ba? Nakakasabay po ba kayo? Amen? So magugutom ba ang batang leon? No. May magaling silang nanay. At kahit na anumang sitwasyon, the moment na gutom, tama ba, yung anak nila gagawin lahat ng nanay mapakain yun. Anumang klaseng hayop, kahit kapwa nila, papatay nila para doon. So magugutom ba ang cubs? Imposibleng mangyari yun. Hindi yun mangyayari. Dahil hanggat buhay ang nanay nila, hindi sila magugutom. Papatay at papatay, makakain lang ang kanyang mga anak. Kaya PowerPoint, yan ang ginamit na verse. The young lion lacks and suffer hunger. Pero, can you imagine? Gumamit na siya ng isang imposibleng bagay, pero pwede pa rin daw, kahit imposible sa isang leon, tama ba na magutom? Pero pwede pa daw silang magutom. Pero, pagdating sa verse, tama ba, next slide natin, pagdating sa next verse,
Pero yung mga naghahanap sa Lord ay hindi mauubusan. Amen? Tama ba? Ganun niya ini-stress out ito. Tama ba na kahit yung imposibleng bagay mawala, pero yung nagsisik kay Lord, hindi ka mawawalan. So today, Life Giver Binyang, I wanna tell you, as long as you seek the Lord, as long as you're finding the Lord, hindi ka po mawawalan. Amen? Imposibleng mawalan ka ng magandang bagay. Imposibleng mahirapan ka kapag hinahanap mo ang Lord. Kaya lang tayo nahihirapan kasi hindi talaga si Lord ang hinahanap natin. Hindi si Lord ang number one choice natin. Hindi si Lord ang number option natin. Tama ba? Hindi siya yung inuuna natin. Kaya we always need to seek God first. Amen? Amen po ba? Tama ba? Kaya ang mga nagsisik kay Lord, hindi sila mauubusan. Ang mga naghahanap kay Lord, hindi magugutom, hindi manghihina. Ang mga leon pwede pa, pero ikaw na naghahanap kay Lord, hindi daw mauubusan. Amen? And this is what I want to share today to you. Tama ba? May 3 words lang tayo na pag-uusapan today na makikita natin sa passage. How to live, tama ba, a life to unlock our lackness in life. Amen? 3 bagay po, 3 word po. Number 1, what is the key? Seek. So yun sa katay mo, seek. Hanapin mo. Sino? Pera? Tao? No. You seek the Lord. Hanapin mo si Lord. Walang ibang susi. Of course, katulad ng sinabi ko kanina, life is about seeking. And if you think about it, madidiscover mo na ang buhay ay patungkol sa paghahanap. And I found out na lahat ng tao, hinahanap lahat ng bagay. Whether you're seeking for money, prestige, or fame, hinahanap yan. Whether you're seeking for happiness, hinahanap yan. Many are seeking for purpose and meaning in life, hinahanap din yan. Ang iba, hinahanap ang tamang lalaki para sa kanila. Ang iba, hinahanap naman ang tamang babae na magmamahal sa kanila. Tapos nung nahanap nila yung babae, lalaki pala. Ay, sorry. Okay? Naghahanap tayo eh. Kaso mali nahanap mo, bokya ka. Tama ba? Some people are seeking for the best place to stay. Saan ba ako titira? Saan ba magandang bahay? Saan ba yung mura? Saan ba makakabili ng bahay? Some are seeking for a better job. Some are seeking for customers sa kanilang mga business araw-araw. Araw-araw inaanap natin yan. May estudyante, gagawin lahat para ma-seek yung higher grades. Tama ba? Maging honor or with high honor. Amen ba? And some are looking for attention and approval. Some are looking for love. Ang buhay ay patungkol sa paghahanap. Walang habas, walang sawang paghahanap ng mga bagay na importante at walang tigil. At kapag nakuha mo to, sasaya ka. Tama ba? Sino dito kapag nakuha mo yung pinakagusto mong bagay, tama ba? Sobrang saya mo. Taas ang kamay. Tama ba? Sobrang sarap eh. And even in the Bible, in New Testament, tama ba? Kung babasahin natin ang Bible in New Testament, puro patungkol din sa paghahanap eh. Punta po kayo na Luke 15. It's all about finding. Finding the lost sheep, finding the lost coin, finding the lost son. Tama ba? Tapos pag nakita nila yon, ano nangyayari? Nagpa-party sila. Nagsasaya sila. Nagre-rejoice sila. Amen? Kasi nakuha nila yung bagay na hinahanap nila. Can you imagine? Yung hinahanap mo palang hindi pang Diyos. Can you imagine kung ang hinahanap mo si Lord pa? Amen? May kusa ba ako dito? Tama ba? Kung yung mga bagay nga sa mundo pang nakuha mo, hindi ka, masaya ka na. Paano pa kaya kapag kay Lord ka naghanap? Sigurado ibibigay niya yun. And He is presenting a word here. A susi. The true satisfaction in life. Para bang sinasabi niya, total, tama ba, nabuhay ka naman patungkol sa paghahanap? Bakit hindi ka na lang maghanap sa Diyos na hindi nauubusan ng mga magagandang bagay? Amen? Why not seek God who can give you money? Why not seek God who can give you true fame and prestige? Why not seek God who can give you true happiness and overflowing joy? Tama ba? Instead of seeking for opportunities, why don't you pursue God who can give you open doors and open doors for opportunities, unlimited opportunities? Why not seek God to get the right person for your life? Why not seek God
to have a best place to stay, katulad ni Abraham. And why not seek God to find a better job na nag-fit sa personality mo at sa talent mo? Alam mo, sikreto talaga para sumaya ka, tama ba, ay hanapin mo ang Diyos. Dahil kapag hinanap mo sa Lord John at hindi sa sarili mo, sigurado makakamtan mo ang buhay na masaya at sagana. At si Lord, hindi na uubusan. Amen? Tama ba? So the psalmist gave us a key in this life. Tama ba? And that is not just to seek anyone, but to seek the Lord your God. Ang susi ng buhay at tanging dapat lang hinahanap mo sa buhay ay walang iba kundi ang Diyos lang. Ano ba ibig sabihin ng seek sa dictionary? Ang ganda ng word na to. Tingnan po natin. Tama ba? Sa dictionary po, ibig sabihin po ng seek is unsatisfied state. Sa Tagalog, hindi ka kontento. Alam mo mga kapatid, ang daming Kristiyano, kontento na sila. Okay na ako ganito, masaya na ako. Tapos kapag nahirapan, bumagsak sa buhay, sisisihin si Lord, magwawala, ano ba yan? Kala ko ba, Lord, mahal mo ako? Ang tanong, sinisik mo ba si Lord? Ang daming ganun eh, ang daming Kristiyano, Lord, akala ko ba ganito? Sabi ko na, seek eh. Kaso Lord, hindi, okay na. Okay na ako sa ganitong buhay. Kung okay ka na sa ganyang buhay, hindi mo na talaga makahanap si Lord. At hanggang diyan ka na lang talaga. Bakit tayo naghahanap? Kasi hindi pa tayo masaya. Seeking ay para sa mga taong unsatisfied. Seeking ay para sa mga taong hindi pa kontento. Gusto pa nila na marami pang gawin si Lord sa kanila. Problema natin, satisfied na tayo. Dapat unsatisfied ka. Amen? So yun sa katayin mo, dapat unsatisfied ka kay Lord. Dapat gusto mo pa. Amen? Tama ba? Dapat you want more. Parang wala nang may gusto eh. Hello? Tama ba? Dapat you want more. Amen? Dapat gusto mo pa. Dapat you are not satisfied. Amen po ba? Tama ba? Dapat, Lord, hindi lang kami 2 service. Next year, Lord, 3rd service na kami. Lord, hindi kami kontento sa 120 seats capacity. Lord, next year, gawin mo kami 200. Hello? Lord, hindi po kami kontento sa 7 satellite. Lord, next year, magtatayo kami ulit 7 satellite. Hindi ka kontento. Amen? Ang problema mo, kontento ka na. Tama ba? Hindi ka forever pang one-on-one lang ang discipleship mo. Magkaka-live group ka, magkaka-satellite ka, dodoblehin yan ni Lord this year. Dapat unsatisfied ka. Amen. Tama ba? Pero hindi mangyayari yun kung kontento ka na. Dapat ang Kristiyano unsatisfied. Lord, I want more. Katulad ng introduction ko kanina, there's more. Di pa tapos si Lord sa'yo. At huwag mo siya sisihin sa kondisyon mo. Ang problema tayo, tumigil na tayo maghanap. Tumigil na tayo mag-seek. Tumigil na tayong umiyak. Tama ba? Amen? Tama ba? Ang buhay ay patungkol sa paghahanap. Pag tumigil ka maghanap, tapos ka, talo ka. Dapat unsatisfied ka kay Lord. Walang katapusang paghahanap. Meron pa, di ka titigil. Kasi there are a lot to explore about Jesus. At ang kinaganda nun, the more mong ina-explore ang Bible, ang salita niya, si Jesus, the more mo nakikita ang magagandang plano niya sa buhay mo. Amen? Sino dito unsatisfied Christian? Come on. Come on, taas ang kamay. Amen? Number 1, seek. Palakpakan po natin si Lord. Number 2 na makikita natin dito sa word natin, lack. Ba? Maraming tao lack, shortage, something absent or something missing. May kulang ka eh. Ba? Sabi ng psalmist, baka yung mga batang leon magkulang ng pagkain nila. Pero yung naghahanap kay Lord, hindi yan magkukulang. Fair talaga ang laban natin sa buhay. Kahit sa Pilipinas, magugulat ka, tapatan ang labanan. Tama ba kapag may pununtahan kang bargain, punta ka ng Divisoria, magbebenta yun ng mga sapatos, ng mga bargains, sabihin nila, tapat na po. Ayan, tapatan yan. Okay? Nakasulat doon, tapat na po. Sa harap ng bahay, tapat mo, linis mo. Ayan. Di ba? Ang buhay ay patungkol sa tapatan. Kaya nga ang Lord, tatapatin ka din. Tatapatan ka niya ng isang bagay na ginagawa mo lang sa Kanya. He is fair. Hindi pwede na gusto mo, Lord, marami ako, pero hindi ka naman marami mag-seek sa Kanya. Tama ba? Kasi kapag nag-seek ka,
lack of no good things ka, di ka mauubusan. Sabi ni Lord, talagang hinahanap mo ko. Kapag hinahanap mo ko, hindi ka mawawalan. Ang hirap kaya ng nawawalan. Ang hirap kaya nauubusan. Sino dito nauubusan? Ng pera, tama ba? Pagkain, tama ba? Budget, tama ba? Lakas, may mga sakit minsan. Hirap ma-out of stock. Ang hirap maubusan. Amen po ba? Tama ba? 7-Eleven, pwede ma-out of stock. SM, pwede ma-out of stock. Ang mga Young Lion, pwede ma-out of stock. Hirap talaga ng out of stock. Alam mo yun, yung tipong naliligo ka, as ang daming bula sa mukha mo, tapos biglang laking gulat mo, wala tubig, mama! Tama ba? Hirap nun. Hirap ng out of stock. Tama ba? Yung galing ka sa fasting, talagang may dinil ka kay Lord, tapos may pagkain na, grabe, woo! Sabi, Lord, may fried chicken, tama ba? Minuto, apritada, lechon, amen, sinagutom. Tama ba? Tapos nakakaisang kanin ka pa lang, tapos laking kulat mo, ubos na yung kanin. Hirap, bad trip. Ang hirap ng out of stock. Amen? Tama ba? Grabe, yung alam mo yung tipo na, ang ganda na ng pinag-uusapan mo, nyo ng ka-talking stage mo. Gabi-gabi, na di alam ni mentor. Minsan ka lang maglambing. Exchanging of words, grabe, sa chat, tama ba? Tapos bigla, naputulan kayo ng wifi, tapos naubusan ka ng data. Bitin! Ang hirap ng luck. Tama ba? Pag nahuli ka ni mentor, luck. Tama ba? Pero ano sabi ng Bible? Yung mga naghahanap kay Lord, hindi malalak. Tama ba? Kasi free ka, di ka malalak. You are free. Di ka mauubusan. Tama ba? PowerPoint, please. There's no such thing as out of stock sa mga nagsisik kay Lord. Di ka mauubusan. Maniwala po kayo sa akin. Tama ba? Ang sikreto mo, hindi talent mo, hindi galing mo. I can personally testify to you that wala po akong galing. Ang meron ako, seeking lang. At nasa kondisyon po ako ng life ko ngayon na hindi ko inaasahan paano ako nandito ngayon. Pero alam ko lang isang bagay, meron ako, may seeking kasi ako. At nung nag-seek ako, naabot ko yung mga bagay na hindi ko naaasahan sa buhay ko. Sikreto ng buhay yan. Seek the Lord. Kaya maugulat ka sa mga tao sa church. Tama ba? Di ba kayo naugulat sa mga leaders ninyo? Kay coach, kay pastor, kay rep. Grabe, parang di sila nauubusan. Parang di sila inaantok. Parang di sila nagugutom. Parang di sila napapagod. Kala mo lang. Tama ba? Pero parang, di sila napapagod. Pero parang di sila nauubusan ng energy, hindi sila nauubusan ng fire, di sila nauubusan ng power, di sila nauubusan ng love. Tama ba? Paano nila napagsasabay yun? Nakakapag-serve sila kay Lord, pati pag-aaral nila. Tama ba? Nakakapag-serve, tapos nag-aaral, nakakapag-serve, nagtatrabaho, nagbabalediktorya, nagkukum laude pa. Paano yun? Napopromote sa work, paano yun? Tama ba? Ang sikreto, nag-seek. Di tumigil mag-seek. Mga kapatid, there's no such thing as out of stock sa mga taong in love kay Lord at araw-araw hinahanap ang mukha niya. Di ka ma-out of stock. Gusto mo si Lord eh. Tama ba? Si Lord na hindi nauubusan. Si Lord na source of everything. Si Lord na kayang ibigay sa'yo lahat ng pangangailangan mo. You will never lack as long as you seek. Hanapin mo ang Diyos. This is the key. Amen? Kaya nga sabi ng Matthew 6:33, alam natin yan. Pakibasa po natin, 1, 2, 3, go. But seek first, and all of these things shall be added unto you. Ang linaw. Hindi ka mauubusan kapag inuna mo talaga si Lord. At ang kaluwalhatian niya, lahat mapupunta sa iyo. Hindi ka mawawalan ng magagandang bagay. Amen? Yan ang sikreto mo sa life. Dapat tuwing umaga, tama ba? Hindi chat ng secret ka-relation mo ang hinahanap mo. Dapat si Lord. Dapat hindi ka, tama ba? Hindi ka sikatan ang hinahanap mo. Dapat si Lord. Hindi dapat, tama ba, approval ng iba. Dapat si Lord. Ang hinahanap mo, ma-please si Lord. Ang hinahanap mo, mapasaya si Lord. Umaga, gabi, sa prayer mo, sa devotion mo, sa worship mo, si Lord ang pinapasaya mo. Si Lord ang hinahanap mo. Ang hinahanap mo ay sundin lang ang utos niya. Kahit matindi, malupit, masakit, mabigat, hinahanap mo ang presensya niya. Amen? Kapatid, subok to. Tama ba? Di ka daw mauubusan. As a matter of fact,
maidadagdag pa sa'yo. Amen? And that leads me to number 3. You will never lack good things. Or pwede, beautiful things. Tama ba? Di ka mauubusan. Kapag ang Kristiyano di tumigil maghanap kay Lord, puso, isipan, sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, he wants only is God, she wants only God. Ang bihira. Di ka mauubusan ng mga magagandang bagay. Kapag hanap mo daw si Lord, hindi ka mauubusan ng what? Magagandang bagay. Beautiful things. Tama ba? Ibig sabihin, tama ba? Number 1, sige po, tapos na po ako, lahat ng magandang bagay para sa iyo. Lahat ng maganda para sa iyo. Magandang buhay. Amen? Sa mga nagsisik daw kay Lord, come on. Taas ang kamay na magsisik na kay Lord simula today. Tama ba? Hindi ko po sinasabing hindi kayo nagsisik ka, more pa ang ibig ko sabihin. Amen? Tama ba? Lahat ng mga gandang bagay, magandang buhay, magandang trabaho, magandang grades, magandang pamilya, magandang pangangatawan, health, kagalingan, ay mapapasayo the moment you seek God. That's number 1. Number 2, ang pangit mong sitwasyon, gaganda din. Tama ba? Di ba, Lord, ang pangit na sitwasyon ko, ang hirap ng buhay ko, wala pa rin akong pera, walang katapusan na problema. Ano ba naman to? Hindi ka maka-escape sa pangit mong buhay. Minsan, aabutan tayo, tama ba? Galing tayo sa trabaho, pagod na pagod tayo, aabutan natin yung bahay natin, walang ulam. Tama ba? Kanin lang, pero gumaganda sa paningin mo, nagkakalasa yung kanin. Tama ba? Minsan wala kayo talaga at sa tingin mo wala kayong makain. Pero tama ba, hindi ka negative thinking, sasabihin mo, hindi mapa, may gagawin po si Lord sa atin. Tama ba? Lahat ng pangit mong sitwasyon gumaganda. Amen? Bakit nagsisik ka kay Lord eh? Inaayos yung attitude mo, inaayos yung heart mo kapag nagsisik ka kay Lord. Amen po ba? Tama ba? And number 3 and the last, kahit nasa pangit kang lugar, at kahit ang kasama mo ay pangit na klaseng tao, gaganda pa rin. Kung saan ka tumapak, wherever you go, whatever your hands is doing, gumaganda. Hello? Tama ba? Ang pangit ng ugali ng kaklase mo, nung nakilala ka, gumanda yung ugali niya. Tama ba? Umaayos yung buhay nila. At dapat ganyan tayo mga Kristiyano. Kung saan man tayo napupunta, hindi pumapangit yung nangyayari. Lalong gumaganda. Amen? Tingnan mga katabi mo. Tama ba? Gumaganda ba siya? Gumagwapo ba? Amen? Alam mo sikreto niya? Seeking the Lord. Thank you, Jesus. Di ka mauubusan ng magandang bagay. Kasi siya ang source ng lahat. Question, mahirap po bang hanapin si Lord? Mahirap po ba? Hindi. Sabi po ng Jeremiah 29:13, sige po, pakilabas. You will seek me, and you will find me. And when you seek me with all of your heart. Problema, sinisik natin si Lord sa nguso, hindi sa puso. You need, starting today, to seek the Lord with your heart. At kapag buong puso mo yung ginawa, mahahanap mo siya. Amen? Tapos na po ako. Siguro po, nagtataka kayo, bakit patapos pa lang yung taon, parang seek first na yung topic ko. Amen? Di ba dapat sa January pa yung coach? Yung seek first na yun, tapos may fasting pa nga yan, di ba? Alam mo kapatid, lumalabas lang, ang seeking ay wala sa panahon. Magsisimula ang taon, matatapos ang taon, magsisik ka. Hindi ka titigil hanapin si Lord. Hindi lang kapag convenient ka. Hindi lang tuwing masaya ka. But whatever your situation is, seeking is your lifestyle. Seeking God is your life. Amen? Last PowerPoint. Seeking God must not be your vocation, but must be your profession. Kapatid, lifestyle mo na to. Ikaw na to. Sa'yo sa katabi mo, ikaw na to. Lalabas ka sa lugar na ito na walang ibang hinahanap kundi ang mukha ng Panginoon. Tatayo po tayo lahat, everybody. Bago po tayo mag-pray, may tanong po ako ulit sa inyo. Ngayon, sino po ang hinahanap mo? Amen? Kung si Lord yan, at nasa isang page na tayo ngayon, si Lord na hinahanap mo. Another question, when is the last time that you seek the Lord with all of your heart?
Hindi yung hinahanap mo lang siya at kinakausap mo siya pag may problema ka. Pero hinahanap mo siya dahil gusto mo talaga siya. Today, I'll give you a moment. Close your eyes. And I want you to seek the Lord with all of your heart. Buong puso. Bakit? Ang pangako niya, hindi ka magkukulang. Hindi ka mawawalan. Hindi ka mauubusan. As a matter of fact, lahat ng bagay na magaganda, ibibigay sa iyo ni Lord. So wherever you are right now, dito sa lugar na ito, even sa online, I'll give you time to seek the wonderful presence of the Lord with all of your heart. Seek the Lord today. Seek the Lord today. 'Cause you're all I want. Come on. When is the last time you seek the Lord? You're all I ever At kung sinisik mo si Lord, huwag kang mapagod. all I want. Come on. Close your eyes. Close your eyes. The presence of the Lord is here. Seek the Lord with all of your heart. You're all I want. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I ever need. Come on. Pwede natin itaas ang ating mga kamay. You're all Lord, we seek your face. We seek your face. We seek your face. help me know you Come are. on, more. More. You're all I want. Itaas mo yung boses mo. Itaas mo yung papuri mo. You're all I ever need. Lord, we do not desire anything in this world. We seek your face. We seek your face. We seek your face. Come on, life giver, begin. Seek the Lord. Seek the Lord. Seek the Lord. You're all I want. Oh, we seek your face. Wala kaming ibang gusto kundi ikaw. Hindi kami mauubusan. Hindi kami mawawalan. We will seek your face. Help me know Come on. Come on. Come on. Thank you, Jesus. We seek your face. Oh, God. I'm desperate for you. Lord, desperado na kami. Desperado na kami. We want to seek you. We are lost without you. I'm lost without We are lost. Lord, we need you. We need you, Jesus. We seek your face. and I'm desperate for you. We are desperate for your name. Oh, Jesus. Oh, God. I'm lost without you. Lost without you. Yeah. Come on, in the quiet midst. For 30 seconds, I'll give you. Seek the Lord. Di naman yan patungkol sa pagtaas ng kamay at pagluhod. Pero I want you to seek the Lord. Cry out to the Lord, Lord. Papakatotoo po ako today. I want to seek your face. Kulang ako. Di ako kumpleto kapag wala ka. We are lost without you, God. Huwag mo kaming pagkulangin, Panginoon. We need you. Lord, para sa mga tao na pumunta sa lugar na ito, sa mga bagong kaibigan na nagkukulang sa buhay, Lord, I pray na lalabas sila sa lugar na ito na walang ibang hinahanap kundi ang mukha mo. Lost without you. Di sila magkukulang. Di sila mauubusan. Bagkus, makakaranas at makakatanggap sila ng mga magaganda at mabubuting bagay. Ama, salamat po sa magandang umaga na ito. Kung saan, Lord God,
wala kami ibang gusto at hinahanap kundi ang mukha mo. Pumasok kami na ikaw ang sinisik. Uuwi kami, ikaw pa rin ang sinisik. Maraming salamat, Panginoon. Pagpalain mo kami. Mahal ka namin. Salamat sa iyong salita. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Sa tanging pangalan ni Jesus. At lahat na nagsisik kay Lord, yung sasabi ng isang malakas na Amen and Amen. Palakpakan po natin si Lord. God bless you.